Muling umusad ang pagdinig ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte matapos itong talakayin sa Kamara kahapon. Kasabay nito humarap at tumestigo ang isang umano'y dating tauhan ng Vice-Presidente. Ang mga isiniwalat nito sa report ni Austin Gonzaga. Absent muli sa pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya si Vice President Sara Duterte. Dahil dito, nilinaw ni House Committee on Justice at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang mandato ng Kamara sa pagtalakay ng impeachment complaint. Ayon sa mambabatas, mahalagang humarap ang inakusahan upang maipaliwanag ang kanyang panig. The Vice President says the petition in the Supreme Court is not meant to avoid the process but to seek clarity. But if it is clarity that it is sought, bakit hindi dito? Dito ang clarificatory hearing. Samantala, humarap at nanumpa sa komite ang dating aide at umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Iginiit ni Madriaga na hindi totoo ang pahayag ng Vice-Presidente na hindi sila magkakilala. Ayon sa kanya, nagsimula siyang magtrabaho para sa pamilya Duterte noong panahon pa ng kampanya ni Rodrigo Duterte matapos umano siyang maglingkod kay Roy Logoles. Dagdag pa niya, tinuring muna siyang bagman ng pamilya at tumatanggap ng sahod na umaabot sa 100,000 hanggang 150,000 pesos mula sa isang police officer sa Davao. Inilahad din niya na kabilang sa kanyang mga gawain ang pagmamanman umano kay Antonio Trillanes IV. Bukod dito, sinabi ni Madriaga na nakatanggap siya ng milyon-milyong piso sa kanyang bank account mula umano sa mga dummy accounts na konektado sa dating Pangulo. Isiniwalat din niya ang umano'y pag-uusap ni na Amy Marcos at Bongbong Marcos kay Pangulong Duterte noong Nobyembre 2021 kaugnay ng plano noong nakaraang eleksyon. Time in November 2021, PRD mentioned to me that Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will run for the president while Sara will serve as his running mate. Mariin namang itinanggi ni Madriaga ang kasong perjury laban sa kanya at iginiit na may testigo siya makapagpatunay na magkakilala sila ng Vice-Presidente. Pinakita rin niya ang mga ebidensya ng kanyang umano'y partisipasyon sa kampanya, kabilang ang pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa at pagtanggap ng bandila mula kay VP Sara. Kilala umano siya bilang Sir Ram at nagsilbing founder at national convener ng grupong Isip Pilipinas. Nagastos ang 125 million na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 na inabot lamang ng 24 oras upang i-dispose. 2 years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Lumagda naman ng bank secrecy waiver si Madriaga upang maimbestigahan ng komite ang kanyang bank account. Itinakda ang susunod na pagdinig ng komite sa Abril 22, 2026. Austin Gonzaga, Newslight.